Magandang araw sa lahat. Sa bidyong to, tatalakay natin ang mga bagay na dapat nating unawain bago mag-start ng poultry farming. Tatalakayin din natin kung ano-ano yung mga poultry sector na dapat nating piliin sa pagninegosyo ng poultry farming, gaya ng meat production at egg layering. Kaya, without further ado, let's get started! Number 1. Learn basic about poultry farming. Anong learn basic about poultry farming? Hindi pa nga ako nakastart. Well, ang ibig sabihin nun is magbasa ka ng libro. Educate yourself about poultry farming. May magagather ka na information or mga PDF na makukuha mo lang online. Gaya nito, itong libro ang always kong binabasa dahil nalalaman ko dito yung mga basic na pag-aalaga ng mga manok. Ang librong yun is good for beginner din siya or mga baguhan sa poultry business. After mabasa ang librong yun at maunawaan, pwede ka nang mag-decide if anong poultry sector ang pipiliin mo. Actually guys, maraming option when it comes to pagpo-poultry or pag-poultry farm. Ang first poultry sector is meat production o tinatawag nating broilers breeding. Ito yung mga manok na inaalagaan with the purpose na katayin ito paglaki. Ito yung bumibili ka ng sisiw at aalagan mo sila ng 45 or 48 days at kakatayin or ibibenta mo sila. Sa mga gusto mag-start ng meat production, pwede kayo makabili ng mga sisiw na nasa malapit na poultry sa inyo. Nagkakahalaga ito ng 37 or maybe 55 each. Pero nakadepende lang rin yon sa seller. Kasi iba-iba yung seller. Meron kasing ibang sisiw na class A. Mas mabuti na kayo mismo ang pipili sa personal ng sisiw. Actually, may video ako kung paano or ano ang wastong pagpili ng sisiw. Kapag ilang kilo na yung manok at ready for sell na yung manok, ang mga target market nyo ay yung mga tao or mga business owners ng restaurant or mga customers such as yung mga kapitbahay nyo. At saka, para naman makamit yung target market mo, pwede ka rin naman mag-upload online at ima-market mo yung manok mo. Alam nyo ba guys, ang pagninegosyo ng manok ay maganda dahil in demand pa rin hanggang ngayon ang meat production sa manok dahil ang manok ay rich in protein. Kaya naman ang mga tao ay gustong kumain ng manok dahil rich in protein ito at saka masarap din ito. Mo itong i-market sa mga naglechon manok na business. Ang pagninegosyo ng manok ay isa sa mga business na praktikal kasi ito ay kailangan ng mga tao, kailangan ng mga customers at syempre, meron din na ang customers na mismo ang magkukontak sa'yo dahil gusto nila ng meat production or gusto nila yung meat or kailangan nila ang meat sa kanilang restaurant at kailangan din nila sa lechon manok nila. Kaya magandang business ito. Magandang business ang meat production. Ang pangalawang poultry sector ay ang egg production o tinatawag nating layers breeding or egg layering. Video ako sa mga iba't ibang breed ng manok at ang kulay ng itlog nito. Pwede nyo rin itong panoorin upang malaman kung anong manok ang pwede nyong alagaan o mas mabuti na alagaan nyo as a beginner. When it comes naman sa pagmamarket ng isang itlog, pwede mo silang i-market or ibenta sa mga tindahan, kapitbahay at saka sa mga bakery. Since ang mga industry or business industry na ganun is nagkukonsume sila more like everyday ng itlog. Kung gusto mo mag-business ng egg layering, pwede kang makabili ng mga hens or inahing manok sa Facebook. Yung presyo ay nakadepende sa seller. Since pag egg layering, maraming seller ang nagbebenta ng mga manok at kasama na ang mga cage nito. Meron din namang mga seller na nagbibinta lang ng manok at hindi kasama ang mga cage, kaya hindi talaga maiiwasang iba-iba ang presyo ng kada seller. Next is business plan. Kung gusto mo magkaroon ng poultry farming, dapat iset mo sa mindset mo kung ano ang mangyayari within next 5 years.
Isa-isip mo yung mga vision, yung objectives at yung target market mo. Magplano ka rin ng mga advertising strategy. Dahil yun yung nakakatulong ng pagkuha ng mga customer. Maraming customer, it means maraming income. Sa business plan mo, dapat nakasaad doon yung location, yung equipment na kailangan mo, yung poultry sector ng business mo. At nakasaad din doon kung ano yung estimated investment sa pagbibusiness ng poultry farming. Sa location naman, mabutihin na dapat may water resources ka or may resources ng tubig. Kasi ang tubig ay kailangan ng manok. Dapat hindi sila mauubusan ng tubig, lalong-lalo na kapag summer. Kasi yung mga chicken pullets or mga dalagang manok ay kailangan talaga nila ng source of water at saka protein. Dahil importante iyon sa kanilang rapid growth. Lastly is products. Kapag ikaw ay nakadecide na ang poultry sector na pinili mo is egg layering, syempre, yung product mo is itlog. Sa business plan, ang ilalagay mo is ano yung breed ng manok ang naglilay ng egg na pinili mo. At saka ano din ang kulay ng itlog yung binibenta mo. May brown ba or may puti rin ba? Sa business plan, dapat straight to the point at specific ka. Kung meat production naman yung pinili mo, make sure na ang ilalagay mo sa business plan is kung sino-sino yung mga target market mo after 48 or 45 days or yung pwede mo nang katayin yung mga manok. That's it for today's video. Don't forget to subscribe to my channel. Salamat po sa panonood. Bye-bye!